Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatahal jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang pangalawang subject po na ating tatalakayin ano po yung magandang pag-uugali na pwede po natin i-implement sa ating pagtulog. Masha'Allah. Isipin nyo, napakaganda ng Islam. Pati yung pagtulog po natin, naturuan po tayo paano dapat nating gawin. Tayo po ay mapalad, alhamdulillah, dahil ang Islam ay nagtuturo sa atin ng mga ganitong detalye ng ating buhay. Hindi na natin i-guess, no? Hindi na dapat tayo manghuhula pa kung ano yung dapat nating gawin dahil ipinapaliwanag na sa atin. Masha'Allah. So, ano pong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala regarding sa pagtulog? Ang sabi niya, ito ay isa sa mga senyales, tanda mula sa ating Panginoong Allah. Ang sabi niya, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. And of his signs is your sleeping by night and day. At sa kanyang mga tanda yung pagtulog ninyo sa gabi at sa araw. And your seeking after His grace. At yung paghahanap natin ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Surely in that are indeed signs for a people who hear. Okay? Tunay na itong mga binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga tanda na makakatulong sa mga taong nakikinig. Allahu Akbar. So, hindi po basta-basta. Dahil ang pagtulog po natin, kung iisipin po talaga natin, subhanallah, ang taong walang tulog, yung kondisyon ng kanyang utak, no? Hindi po stable. Balisa at hindi po talaga wala sa tamang hulog, ika nila, no? Subhanallah. Kaya nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na merong pagkakataon sa gabi na kinakailangan natin ipahinga yung katawan para sa gagawin nating mga trabaho kinabukasan. Sa paghahanap ng biyaya ng Allah, tayo ay may lakas. Kahit nga po, no, sa ating mga Muslim, binigyan po tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sunnah sa atin na tayo ay matulog pagkatapos ng zuhur. Sunnah po ito para sa atin, mashallah. So, ito po ay mga senyales na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sleeping, a rest. Waja'alna naumakum subata. Tunay na ginawa namin ang pagtulog ninyo bilang pagpapahinga. Sinabi po natin kanina na napakahirap po ng buhay. Meron po talagang mga negosyante. Negosyante na ayaw ng matulog at gustong magkaroon ng continuous income na hindi na natutulog. Pero sa mga desisyon na nagagawa niya dahil wala na siya sa hulog, mali-mali na yung computation, mali-mali na yung nagagawa niyang pag-compute. Subhanallah. Kaya napakaganda na pinahintulot sa ating mga Muslim at binigay sa atin yung pagtulog. Paano dapat natin iniintindi itong pagtulog?
Ayon kay Al-Bara bin Azib, inuulat niya na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whenever you go to bed, perform ablution like that for the prayer. Lie on your right side and say. So, maganda po kung makuha po natin itong duaa, no? Itong panalangin na ito at mai-practice po natin sa bawat oras na tayo ay matutulog na, sasabihin at sasambitin natin itong duaan na ito. So ano po yung sabi ng Propeta Muhammad? Allahumma aslamtu wajhiya ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ano pong ibig sabihin nito? Itong duaan natin. O Allah, I surrender to you and entrust all my affairs to you and depend upon you for your blessings, both with hope and fear of you. There is no fleeing from you, and there is no place of protection and safety except with you, O Allah. I believe in your book, the Quran, which you have revealed, and in your prophet, whom you have sent. Then if you die on that very night, you will die with the faith or the religion of Islam. Masya Allah. Napakaganda po, ano? Kapag sinambit at sinabi daw po natin ang duaan na ito at tayo ay binawian ng buhay, no? Hindi na tayo nagising. Ang kamatayan daw po natin ay namatay tayo bilang isang Muslim. Masya Allah. Ito po yung hangarin ng bawat mga Muslim na ang pinakahuling sandali niya naniniwala siya sa kanyang Panginoong Allah. So hindi po natin alam, tulad ng nabanggit natin sa first subject natin, hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, anong karapat-dapat na gawin? I-memorize natin itong duaan na ito para insyaAllah masanay tayo sa bawat pagtulog natin, babanggitin po natin. Ito po yung mga magandang mga pag-uugali na pwede natin i-practice. Ano yung maganda pang ugali? Kinakailangan natin, isara lahat ng mga pintuan at patayin lahat ng mga ilaw. No, Masya Allah. Bago ito. Ayon po kay Jabir, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when you intend going to bed at night, kapag gusto mo nang matulog, put out the lights. Patayin mo na lahat ng mga ilaw. Close the doors. Isara mo na lahat ng mga pintuan. Masya Allah. Kung natatandaan nyo po yung mga nanay natin, inuutusan tayo bago pa matulog, tignan yung mga pintuan. Masya Allah, katuruan pala ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak, sayang yung kuryente, patayin mo yung mga ilaw. Masya Allah. 1,400 years ago, tinuruan na po tayo mag-save ng mga kuryente. Tie the mouths of the water skins. So, sa unang panahon, meron po silang mga container, no? Yung container nila, mga jar, na meron siyang ulo na kung saan dun pwedeng pumasok yung mga insekto. So sabi ng Rasul, takpan ninyo, no, itong mga jar ninyo ng kahit ano, at cover your foods and drinks. At takpan ninyo kung meron man naiwan. Naalala ko sa probinsya, no, ang ginagamit po namin yung plato din.
plato sa plato para hindi pasukan nga ng kahit anong insekto. MashaAllah. Harman said, I think the narrator added, even with piece of wood across the utensils. So, kung wala po talaga tayong makitang pangtakip, pwede pong kahit sabi ng narrator, parang stick. Isang stick na pwede natin ilagay in between. Kasi kung meron mga insekto, dediretso lang siya dun sa stick na yon. Diba? MashaAllah. At yung ilaw dati, bilang iwas sunog, dahil yung ilaw po nila hindi po tulad ng ilaw natin. Ang ilaw nila ay lampara or kandila. So, iwas sunog. Kung matutulog man tayo, patayin na po natin, no? Yung mga ilaw. Ustads, paano naman po yung mga hindi sanay sa mga kapag matutulog na kailangan bukas yung ilaw? Wala po tayong magagawa kung ano po yung nakasanayan ng tao. Pero kung meron pong pagkakataon na mai-adjust niya pa at kunin niya itong katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas mainam po. Pero kapag makakabigay ito ng kapahamakan sa kanya, hindi naman po tayo pinipilit dun sa mga bagay na makakapahamak sa atin. Okay? Ano yung binanggit natin kanina? Doing ablution before sleeping. So sabi ni Azib, Bara bin Azib, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whenever you go to bed, perform ablution like that for the prayer, lie on your right side. So, kung bago tayo matulog, ugaliin na natin na tayo ay magwudu. Okay, tulad ng pagwudu, kapag tayo ay magsasala, no? Kapag magdadasal na tayo, kailangan natin magwudu. So, ganun din po yung pagwudu natin sa before tayo matulog. Tapos, kapag tayo ay hihiga, gawin po natin yung right side ang nasa baba. Okay? Bakit? Ano po yung wisdom? Marami na pong mga findings na yung puso natin kapag nadadaganan, nasa left, no? Nasa left siya, hindi maka-pump ng maayos. So, mashallah, 1,400 years ago, sinabihan na tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay matutulog, pilitin mo na matulog ka sa right side mo para yung pag-pump ng puso mo continuous at hindi siya mahihirapan. Napakaganda po. Dusting the bed before sleeping. Isa sa mga magandang pag-uugali bago tayo matulog, no? Kapag makikita natin at nandyan na yung ating higaan, pagpagin muna natin. No? At sabihin, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Okay? Ang sabi po ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when any of you goes to his bed, he should dust his bedding with an inner extremity of his lower garment. So gagamit siya po ng kahit anong meron na available sa kanya na tela, no? For he does not know what has come on it since he left it. Dahil hindi niya alam kung ano nang pumunta doon o kung ano yung mga nangyari na hindi, example, meron tayong mga allergy, merong mga insektong dumaan, at least natanggal natin yung mga dumi, kung meron mang mga dumi. He should then lie down on his right. Okay? Tulad ng sabi natin kanina, na kapag tayo matutulog, sa right side po natin ilalagay, no? So, gano'n po. Pagpagin po muna natin sa kung ano yung available. Pwede po natin gamitin yung ating mga manta.
no? Yung mga kumot, pwede po natin gamitin yan para ipagpag. Ano pa po yung mga magandang pag-uugali? Ang pagbabasa ng Ayatul Kursi. Meron pong hadith si Abu Huraira na napakahaba, bale shortcut lang po ito. Nagbebenta siya sa isang market at merong nagnanakaw sa kanya. Bale 3 beses. Sabi niya, please, pakawalan mo na ako. Tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong ginawa mo? Ya Rasulallah, pinakawalan ko kasi humingi siya ng tawad at sabi niya nahihirapan yung pamilya niya, kaya pinakawalan ko. First day, second day, ganun din po. Third day, ganun din. So sa pang third day, sabi niya, talagang dadalhin na kita sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, please, patawarin mo na ako, tuturuan kita ng isang bagay na makakatulong sa iyo. Kapag, sabi niya, ano ito? Sabi ni Abu Hurairah, whenever you go to bed, kapag ikaw ay matutulog na, mag-recite ka ng Ayatul Kursi. No? Ayatul Kursi, yung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. So, ito po yung i-recite. Sabi sa kanya, yung nagnanakaw sa kanya. Sabi niya, kapag ginawa mo yan, magtatalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala ng magbabantay sa'yo at magiging kasama mo ito at hindi ka na malalapitan ng syaitan hanggang ikaw ay abutan ng umaga. Masya Allah. So, tinanong ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung ginawa mo dun sa nagnanakaw? Sinabi nga ito ni Abu Hurairah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, Ya Rasulallah, tinuruan niya ako. Sabi niya, pakawalan ko daw siya, tuturuan niya ako ng bagay na makakatulong daw po sa akin. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, siya ay sinungaling, pero sa pagkakataon na ito, siya ay nagsasabi ng totoo. Sabi niya, siya ay ang syaitan at alam niya na ganito yung mangyayari sa kanya kapag binasa yung Ayatul Kursi. So, ugaliin po natin, memorizing din po natin yung Ayatul Kursi na ito. Okay? Sa mga hindi pa po pinapractice ito, i-practice na po natin. Masya Allah. Blowing of hands and recitation of 3 al-mu'awwidhat. Isa sa mga magandang sunnah na pwede nating gawin kapag tayo ay matutulog na, ayon po sa isinalaysay ng ating inang si Aisha radhiyallahu anha, whenever the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam went to bed, he would blow upon his hands, recite al-mu'awwidhat and pass his hands over his body. So, yung pamamaraan po, magbabasa tayo ng 3 mu'awwidhat. Ano po ito? Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, at saka Qul a'udhu birabbin nas. Babasahin po natin ito ng 3 beses at bawat basa natin ng 3 sura na ito, ihip po natin yung mga kamay natin at saka natin ipapahid mula sa ating mga ulo hanggang sa mga paa natin itong mga naihip po natin. Sunna po ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makikita po natin sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, na
pwede po natin i-practice sa ating mga sarili. Itong pamamaraan ng bago tayo matulog. Okay? When having a dream, paano naman kapag tayo ay nanaginip? Paano ba? Ano bang understanding ng mga Muslim dito? Ang ayon po sa kay Qatada, Abu Qatada, sabi niya, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a good vision, dream is from Allah, and a bad dream is from shaitan. So yung mga mabubuting mga panaginip mula kay Allah, at kapag ito ay masama, ito ay nanggaling sa shaitan. He who sees something in a dream that he dislikes should blow thrice on his left, must seek Allah's refuge from evil of the shaitan. So kapag yung meron po tayong panaginip na hindi maganda, inuutusan po tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magi-spit ng 3 beses, no? Sa left side natin, at magsasabi tayo ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Okay? At wala nang pahamak na matatanggap kapag nangyari po ito sa atin. Okay? Ano naman po yung mga hindi maganda at tamang pamamaraan ng pagtulog? Ibn Thiqfa al-Ghifari reported na yung kanyang tatay, na sinabi ng kanyang tatay sa kanya na isang araw siya ay natulog, no? Na sa mosque sa gabi, lying on my stomach. So parang ano bang tawag dito sa Tagalog? Yung ano bang tawag dyan, Abdul Malik? Yung tiyan niya, yung nasa bed. Nakadapa. Nakadapa ba ang tawag dyan? Oo. Ustad, nakadapa. Okay, ganyan yung pagtulog niya, nakadapa. So may lumapit nga daw sa kanya at ginising siya at sabi sa kanya, get up, tumayo ka. This is a manner of lying down which Allah hates. Ito yung pagtulog na kinamumuhian ng Allah. So nung itinaas niya na yung kanyang ulo at nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagpabawal sa kanya ng gawain na ito. So magandang maintindihan po natin at maituro natin sa mga anak natin na kapag sila ay matutulog, hindi sila matutulog na nakadapa. Okay? Ano naman po yung sasabihin natin kapag tayo ay magigising na? Ito, maganda din po itong memorizing. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino-sino sa inyo ang nagising mula sa kanyang pagtulog? Ang sasabihin niya, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Okay? At pwede niyang sabihin, Allahumma gfirli. So ano pong ibig sabihin ng dua na ito? Tunay na walang karapat dapat na sambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at siya ang nag-iisa na wala siyang katambal. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng pagpupuri, at siya yung pinakadakila. Lahat ng pagluwalhati ay para kay Allah, walang dapat sambahin kundi siya lamang, at lahat ng lakas ay makikita lang po natin sa kanya. Masya Allah.
So napakaganda po. Ito po'y patunay na kapag tayo ay magigising, sabihin natin ito bilang pagdadakila sa ating Panginoong Allah. Ano pa? Pwede natin sabihin na pwede nating maging practice. Ang sasabihin natin, Allahumma bismika ahya wa amut. Okay, sa ngalan mo ako ay nagising at sa ngalan mo ako ay mamamatay. Or sasabihin niya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Okay? Ang sasabihin niya, lahat ng pagpupuri ay para kay Allah ang nagbigay sa akin ng buhay at siya rin magbibigay sa akin ng kamatayan at sa kanya kami ay magbabalik. Masya Allah, napakaganda po ng Islam. Naulit po natin, tinuturuan tayo ng tamang pamamaraan ng paano dapat natin isinasagawa at parati tayong connected, no, sa Kanya. Mula sa pagtulog, sa paggising, tayo po ay always connected sa ating Panginoong Allah. So, ito po yung pangalawang subject natin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.